Posibleng ipatawag ng ICI si Senator Bongo dahil sa umano'y koneksyon ng kumpanya ng kanyang ama sa mga diskaya. Sabi naman ng senador, wala siyang kinalaman dito at lalong hindi niya kilala ang mga diskaya. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Yan ang buwelta ni Senator Bongo sa harap ng alegasyon na pinoprotektahan siya ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Nauna nang nabanggit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre na may ugnayan ang mga Diskaya at ang CLTG Builders. Ang CLTG ay construction company na pagmamay-ari raw ng ama ni Senator Bongo na nakakuha umano ng bilyon-bilyong pisong infrastructure projects doon sa Davao. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, tumigil na sa pakikipagtulungan ng mga Diskaya matapos umanong balaan na maaring makulong. Ang hinala ng mga investigador, ayaw ng mag-asawa na tell-all dahil may gusto silang iligtas. Napa-walk out pa nga raw ang mga Diskaya. Nag-walk out sila, no, sinabihan nga sila that they may suffer jail time. They were not in a tell-all mood. They wanted to spare a lot of people and just choose what they wanted to say. Si Senator Bongo na nadidikit ngayon ang pangalan sa mga Diskaya, diretsahang giniit na wala siyang relasyon sa mag-asawang kontratista. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Fair on my part po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po ang nananawagan muli. Not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Sa kabila nito, kinumpirma ng DPWH at Ombudsman na kabilang na sa kanilang iimbestigahan ang koneksyon ng mga Diskaya at CLTG Builders. Ang mga Diskaya mismo ang umamin, lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila magko-cooperate, pasensyahan tayo. Hindi ba? Ganun lang naman kasimple yun. Giit naman ni Senator Go na kung may illegal mang ginawa ang kumpanya ng kanyang ama, ay handa siyang kasuhan ito. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Dagdag panigo, pakiramdam niya, may tumatarget lang sa kanilang malalapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan din ang hinala ni Vice President Sara Duterte. Wala raw kinalaman ng bise sa flood control projects dahil wala raw hinahawak ang ganitong proyekto ang kanyang opisina. Pero mukhang may gusto raw na maiugnay siya rito. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Tugon ng palasyo, hindi na ito maiiwasan dahil mismong ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte ang umaming korap siya. Kung wala naman daw kasalanan ang bise, wala raw siyang dapat katakutan at dapat handa siya sa anumang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.